Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Convergence of EPD Council of Interfaith Leaders and Life Coaches muling isinagawa. EPD, binigyang rekognasyon ang 11 retirees sa Salamat Kapatid Program. 6 na individual, huli sa bypass operation sa Pasig, Shabu na umpiska. Mga tips para makaiwas sa mga modus sa GCash, aming ibabahagi sa Balitang Kaalaman. Magandang araw sa lahat! Narito ang maiinit na balitang naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at serbisyong nagkakaisa. Ito ang mga balitang pamamarisan, patnubay mo sa silangan! Para ibahagi sa atin ang mga balitang pangkomunidad at iba pang aktibidad sa Eastern Police District, nagbabalita, Patrolwoman Jenny Midolor. Ang Eastern Police District ay patuloy ang pagpapatibay at pagpapalawig ng ugnayan sa simbahan para sa isang mapayapa at maunlad na pamayanang makadiyos. Kaya naman muling nagsagawa ang EPD ng Convergence of EPD Council of Interfaith Leaders and Life Coaches, 4th quarter, na may temang Unity in Diverse Faith. Katuwang ang mga interfaith leaders and life coaches, kung saan ito ay ginanap sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center, Pasig City. Dumalo at buong suporta sa nasabing programa ang panauhing pandangal na si retired Police Lieutenant General Cesar Hawthorne R. Binag, kasama si Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng EPD. Kasi sa pamamagitan nito, napapagbuklod niya ang iba't iba nating mga life coaches. No? Ang ganda ng tema, Unity in Diverse Faith. No? Itong kailangan tayong magkaisa, lalong-lalo na dito sa programa na ito, matulungan ng pulis sa kanilang internal cleansing program. Ito ay bahagi ng preventive component. Tampok sa programa ang pagpapalabas ng audio-visual presentation ng mga matatagumpay na aktibidad ng EPD, katuwang ang mga life coaches, at pagkakaroon ng open forum kung saan natugunan ang mga suliranin at suwestyon ng mga kalahok. Pinuri at pinasalamatan ni retired Police Lieutenant General Binag ang magandang programa ng EPD, gayon din sa buong suporta ng mga interfaith leaders and life coaches, at kanyang hinikayat na ipagpatuloy ang magandang adhikain ng mga programa para mabigyang gabay ang mga kapulisan, maging sa moral at spiritual na aspeto ng kanilang buhay. Bilang pasasalamat sa mga kapulisan sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo at paglilingkod sa bayan, isang programa ang iginawad para sa 11 EPD retirees sa araw ng kanilang pagriretiro, kasabay ng seremonya ng pagbaba ng pambansang watawat. Ang nasabing programa ay pinasinayaan ni Police Colonel Oscar P. Hasildo, Deputy District Director for Administration ng EPD, kasama si Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff ng EPD, mga district staff, at dinaluhan din ng mga pamilya ng mga magriretiro. Mainit na mensaheng pasasalamat ang iginawad ni Police Chief Master Sergeant Butcher O. Casbaliedo sa karangalang makapaglingkod sa bansa at sa mamamayan bilang alagad ng batas. Kanyang ipinaabot ang taos-pusong pasasalamat sa mahigit 32 taon niyang pagsiserbisyo sa PNP, na siyang nagsilbing pangalawa niyang tahanan at pamilya. Tunay ngang hindi matatawaran ang sakripisyo ng ating mga kapulisan, ang ating mga huwarang bayani. Muli, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Para naman ibalita ang matatagumpay na operasyon ng Eastern Police District kontra krimen at ilegal na droga, Patrolman Reynan Jade Gravera, idetalye mo. Himas reyes ngayon ng grupong ito matapos kumagat sa patibong ng EPD Drug Enforcement Unit sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba. Tagumpay na nakabili ang nagpanggap na buyer ng illegal na droga mula sa nakatransaksyon nito. 6 na miyembro ang nasabing drug group na kinilalang sina alias Lovely, residente ng Cainta Rizal, alias Alfonso, alias Carlo, alias Mark, alias Rico, at alias David,
Napawang mga residente naman ng nasabing lungsod. 7 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 185,504 pesos ang nasabing nakumpiska ng mga operatiba sa nasabing operasyon. Mahaharap sina alias Lovely at 5 iba pa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa ngayon ay nakapiit na sila sa himpilan ng Pasig PNP habang gumugulong ang kanilang kaso. Dumarami na nga ang mga modus ng mga kawatan. Gamit pa ang GCash na ngayon uso sa karamihan, kaya naman tayo ay bibigyan ng kaalaman upang ang ganitong modus ay ating maiwasan. Ikaw ba ay may GCash account outlet? Mahilig ka bang magpa-cash in or cash out gamit ng iyong cellphone? Alam mo ba na may mga naglipa ng modus operandi ngayon gamit ang GCash? Narito ang ilang tips para maiwasan ng ganitong klaseng modus. Ang mga sospek ay pupunta sa mga GCash outlet tulad na lamang sa mga tindahan. Ang mga sospek ay magpapanggap ng papakas in or cash out. Ihiramin nila ang cellphone sa GCash outlet owner at magkukunwaring ilalagay ang account number. At agad na itatakbo ang cellphone at dali-daling i-transfer ang funds sa ibang GCash account. Hindi ka nakaintindi. Ano yan? May laman po ba talaga yung GCash? Ay, oo naman. Hindi ako magpapasa ng ganon-ganon na wala ding cash. Kailangan lang, may cash ka, may GCash. Ayun po. Ay, pasend na lang po muna. Tapos, ang parating na po daw yung kasamaan ko eh. Ay, kuya, Kaya naman mag-ingat sa pamagsamantala. Huwag basta-basta ibibigay ang mga gamit na cellphone para sa pag-cash in or cash out ng pera. Sa halip, bigyan ng panulat tulad ng ballpen at papel para doon nila isulat ang kanilang GCash account. Kaya lagi tayong mag-iingat sa mga modus ng mga kawatan. Ako po ang EPD Kaalaman Correspondent Police Major Darius Agmaliw na laging nagpapaalala at nagsasabing lamang ang may alam. Magandang buhay po. At yan po ang mga nagbabagang balita mula sa distrito ng Mahuhusay. May profesionalismo at disiplinadong pulis Ang Eastern Police District. At kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balitang pamamarisa. Patrolwoman Jovelyn L. Luzada, Police Corporal Edward Renucio, tunay na pamamarisan. Police EPD yan! Ang patnubay mo sa silangan.